Franchise Committee ng Kongreso. Bakit kaya hindi gumagalaw? Kaya ko po na itatanong ito dahil ito pong controversial na prangkisa na 25 years na ipinagkaloob kay Congressman Congressman Leandro Libiste, Congressman Libiste. Ito ay nakuha niya nung siya ay hindi pa congressman. 2019 na aproban ito sa ilalim ng Duterte administration na pinaniwalaang dahil sa koneksyon ng mga Libiste at ni Senador Laurel Legarda kaya na ipagkaloob ito. Pero dahil ngayon naging controversial matapos na di umano ayon sa Department of Education o Department of Energy Undersecretary Secretary Garin na hindi umano na i-deliver ang layunin ng franchise ng Libiste tungkol sa pagpo-provide ng solar power sa bansa dahil nationwide ang sakop ng franchise law. Kaya ko po ito na itatanong dahil Franchise Committee ang meron jurisdiction at i-monitor ang kanilang temp or pribilehiyo na inaprobahan at pinagkakaloob sa isang company o individual. Kasi ang franchise law, yan po ay pribilehiyong pinagkakaloob ng Estado. Batas po yan. Pwede yung i-recall, pwedeng suspindihin kung lalabag sa mga policy ang pinagkalooban nito. Kaya dapat igumalaw at mag-imbestiga ang Franchise Committee ng Kongreso dahil yung sinabi ni Secretary Garin ng Department of Energy, mabigat yun. Laway lang daw, walang na-produce at kinansila pa nila yung 12,000 megawatts na kontrata ni Libiste or company ni Libiste sa Department of Energy. So ground na yun, basis na yun para imbestigahan. At ito naman sinasabi ni Ombudsman Boying Rimulya na di umano ginamit lang at ginawang negosyo. Matindi rin yan. So dapat ang Kongreso ay gumalaw kasi ang Committee on Franchise ang merong kapangyarihan suriin ito kung nagamit ba o hindi. Kasi ngayon pinagmamalaki ni Batang Libiste na ginawa daw niya, tinupad daw niya ang nakasaad sa batas diyan sa franchise law. Nag-produce daw siya ng power. Pero taliwas ito doon sa sinasabi ng Department of Energy. Sino ang ating papaniwalaan? So kailangan ang investigasyon, kailangan alamin ito oversight function ng Kongreso or Franchise Committee. Sana si Speaker D.Duterte at saka si Majority Leader, Chairman ng Committee on Rules, Sandro Marcos, masilip ito at gumalaw ito. Hindi naman po ito harassment. Ito ay legal na kapangyarihan ng Kongreso. Obligasyon actually na i-oversight itong mga batas na kanilang inaproban kung tamang na ipatutupad o naaayon sa kapangyarihan o pribilehiyong ipinagkaloob ng Franchise Committee. Ganun po yun. Hindi yan harassment. Kasi sinasabi ng Batang Libiste na ngayon ni Congressman na wala siyang ginawang mali. Hindi na totoo sinasabing kanyang ibinenta. Ngayon dahil kung bakit siya nag-file ng 110 million civil case, libel, laban kay Castro, hindi ba? So kailangan ito, lalo pa naman ngayon, magsasummer. Talaga bang nagawa ni Libiste mag-produce ng solar power? Kasi ito ngayong papasok na summer, dito natin masusubukan. Ang solar power, energy na may pagkakaloob sa Luzon, Visayas, Mindanao. Kasi yun ang nakasaad sa franchise law. Ang prangkisa ay batas, isang Republic Act. At yan, nationwide dapat ang implementation
Ibig sabihin, hindi lang sa Batangas, kung saan taga doon si Libiste. Dapat Luzon, Visayas, Mindanao, nakakapag-provide siya. Kung hindi man bigla, dahan-dahan, at dapat establish ang kanyang mga programa sa ilalim ng Republic Act Franchise Law. Ayan, okay? Hindi tayo nakikialam at hindi natin dinuhusgahan. Pinapaliwanag lang natin. At sa aking opinion, interpretation, yung kapangyarihan ng Kongreso hindi natin nararamdaman sa ngayon. Hindi pa siya gumagalaw. Kaya sana naman gumalaw sila. Dalawang committee yan. Oversight Committee or Franchise Committee. Actually, hindi naman dapat natin sabihin pa ito, pero napipilitan tayo sabihin kasi wala tayong naririnig sa mga congressman at sa buong Kongreso kung ano kailang plano. Magre-resume sila bago matapos ang itong July na ito, itong January, itong buwang ito, dapat unahin nila yan. Total, maraming sinasabi si Libiste tungkol sa kapirahan, tungkol sa bigayan ng pera. Sa Kongreso, isang iso pa yan. Dapat ding alamin, totoo ba yan? Bonus at quarterly, monthly na milyon-milyon pinaparti-parti raw. Sa kanya rin ang galing yan. Iba talaga ang galaw eh. Di ba? So maraming pwedeng alamin, maraming pwedeng tanongin. Ngayon, ang sinasabi po ni Congressman Libiste sa pagbabalik ng Kongreso sa January 26, kanya daw sasagutin ang lahat. Baka mag-i-speech kung ano man. Itong issue tungkol sa prangkisa siguro. Issue tungkol dun sa sinasabi niyang monthly at mga bonus-bonus ng mga congressman at iba pang issue. Ay hihintayin pa ba yun? Dahil ang oversight function ng Kongreso, sa inyong pong kalaman, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ating mga kababayan, yan ay anytime dapat ginagawa. Yan ay exclusive na kapangyarihan ng Kongreso. Oversight, i-monitor ang implementation ng batas kung paano nagagawa ng Executive Department o ng mga pinagkakalooban ng franchise law. Yun po yun eh. Nalibang pa sa regular committee. So, for information and education ang ating topic at ipinapaliwanag. Hindi ito pakikialam, pagpapaliwanag lang sa kung sino ang meron jurisdiksyon at may obligasyon. Sinabi ko na. Hindi pwedeng magbingi-bingihan at ibaliwala ng Kongreso itong controversial na usapin ito. Malaking business ito. Billion business ito. Sa totoo lang. Lalo na ngayon, napakataas ng ating bayarin sa energy, sa Meralco, sa enerhiya. Ay ang purpose ng mga franchise ng ganyan eh, mapalaganap nationwide ang supply sa murang halaga ng elektrisidad. Nagagawa ba o hindi? Mula 2019, ngayon ay 2026 na. Ilang taon na, hindi ba? Please like and share.